Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa panampalataya, ganoon din sa ating mga kabataan na gusto mag-aral ng Basic Arabic sa Level 2. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay Level 2 na gaya po ng kondisyon natin ay dapat po ay marunong kayong sumulat at bumasa ng maayos. Kaya nakikita niyo naman po ito, siguro kaya niyong basahin ang bagay na ito. So kung alanganin po yung pagbabasa nyo, doon po kayo sa Level 1. Kasi sa Level 1, inshallah, ay step by step papasok po tayo sa pagbabasa at pagsusulat. Ito, sa Level 2, ay dito po yung mga kapatid natin at saka mga sisters natin na marunong ng sumulat at bumasa ng maayos. Okay. Bago tayo magsimula, kaya po ng paalala natin kanina sa Level 1, na ang pinakauna po na hangarin natin sa pagsasaliksik ng kaalaman patungkol sa Basic Arabic ay para po matutunan natin basahin ang banal na Quran at ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na kung saan napakalaking gantimpala po ang reward o gantimpala na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na nagbabasa ng Quran. Lalo na sa panahon natin ngayon, pandemic, na kung saan minsan ay kinakailangan talaga sa isang pamilya na mayroong mga marunong sa kanila magbasa ng Quran. Sa panahon natin ngayon, minsan kakaunti lamang ang marunong magbasa ng Quran at saka marunong ding sumulat. So ito ay medyo high level na po itong pag-aaralan natin sa Level 2, kaya nga po kondisyon natin ay marunong bumasa at sumulat. Ganoon din, pangalawang paalala natin ay lahat po ng mga video ay nakasave po yan. Meron pong aralin 1, 2, 3, 4, 5. Kaya pakinggan nyo po yung hindi po nakaka-online sa araw-araw. Pwede po kayong tinatawag na mag-review. Halimbawa, hindi kayo maka-online sa Lunes, sa Martes, kaya mag-review kayo sa ibang mga araw. Pero panoorin nyo lahat yung mga video. At pagkatapos gawin nyo rin yung tinatawag ng mga assignment o yung mga homeworks natin, exercises na dapat gawin ng isang estudyante. Ito ang makakatulong sa atin din. Okay? So yan po ang isa sa mga kailangan nating malaman. At ganoon din sa group na ilalagay natin. Meron tayong group na ilalagay. Level 2, room 1 hanggang 5 ata yun. So dito, ang hinihingi ko po, huwag tayong magko-comment, magpo-post ng anumang mga bagay, maliban lamang sa ang ilalagay lang natin dito ay yung mga sagot natin. Yung mga sagot natin sa mga pagsusulit o kaya sa exam. So, ulitin ko po na ang pag-aaral ng Basic Arabic, lalo na sa Level 2, ay kinakailangan po yung marunong bumasa na maayos at sumulat na maayos. At ganoon din na tayo po ay nagtutulungan sa bagay na ito. Kung aasahan nyo lamang po yung pinagsasabi ko dito, hindi kayo gagawa ng inyong mga assignment sa bahay, hindi kayo mag-aaral ng inyong sarili, ay hindi mahirap po matuto kapag hindi natin tinulungan ang ating sarili. So dito po, tayo lamang po ay nagtutulungan sa pag-aaral, dahil ang hangarin po natin dito para makakuha tayo ng gantimpala ay para po mabasa natin ang banal na Quran at ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at ganoon din na mabigyan natin ito ng kahulugan. Di ba? Napakaganda na nababasa ka ng Suratul Fatiha, alam mo yung kahulugan niya. So yun po yung pinaka-basic. So ano po yung assignment natin sa pang-araw-araw? Pang-araw-araw po ay 5 hanggang 10 vocabularies ang assignment natin. So kailangan po ay medyo magtiis tayo at lakasan natin ang loob natin para mabilis tayo matuto. Dahil kung hindi natin tutulungan natin yung sarili, ay siguro matagal tayo matuto. So pinakaunang pag-aaral natin dito yung tinatawag na al-kalam, yung klase ng kalam, yung salita, yung pangungusap. Okay? Al-kalam, ano yung pangungusap? Ang pangungusap ay 3 ang napapaloob o klase ng pangungusap. Kapag ikaw ay nagsasalita, halimbawa, ako ay pupunta sa palengke. Ana adhabu ila suqi. Ana adhabu ila suqi. Yung pangungusap na ito, yan ang sinasabi dito na kalam. Okay? At ang kalam o yung pangungusap ay dapat ito ay kumpletong pangungusap. Halimbawa, ana muslimun. Ako ay isang Muslim. Ana muslimun. Ito ay kumpletong pangungusap. Mamaya papasok tayo doon inshallah. Okay. So ngayon, ano ang kalam?
pag nagsasalita tayo ay merong tinatawag na ism, merong fi'l, merong harf. Merong, kanina, binasa natin, kanina, ano? Dito, palitan natin, ano? Muhammadun, para ano tayo? Muhammadun, o Ahmadun, dahaba ila as-suq. Okay. Ahmadun dhahaba ila as-suqi. Okay. Masya-Allah. So dito po makikita natin itong pangungusap na ito yung ibig sabihin ng kalam. Al-kalam. Pangungusap. Okay. Ang pangungusap na ito ay dapat naiintindihan yung pangungusap. Halimbawa, si Ahmad ay pumunta saan? Sa palengke. Okay? Ahmadun dhahaba ila as-suqi. Si Ahmad ay pumunta sa palengke. Okay. Ngayon, ito ay kompleto na pangungusap. Kompleto na pangungusap. Ngayon, sinabi dito na al-kalam, ang salita, yung mga pangungusap ay nahahati sa tatlo. Una ay yung mga pangalan. Ism, al-ism, al-ism. Al-ismu, al-ismu, pangungusap. Al-ismu, pangungusap. So, nasaan ang ism dito? Ang pangungusap dito na ism ay itong Ahmad. Ito ay pangalan. Palengke, pangalan din. So, dito ay ism. Kaya sabi niya, ang pangungusap ay binubuo ng tatlo na ito. Maaring, ito hindi lumalabas dito. Ism ay yung mga pangalan. Ahmad, Muhammad, suq, yung sasakyan, madrasa, masjid, Muslimun, tinatawag ng mga Filipiniyon, pangalan ng lugar, Philippine, Saudiya, ano pang ibang mga Palestine, pangalan ng mga bagay-bagay, mga nakikita natin. Ito lahat ito ay pumapasok sa ism. Okay, mamaya kukunin natin yan. Pangalawa, ang fi'l. Ang fi'l naman, al-fi'lu. Ito, al-ismu. Ito, al-fi'lu. Ang fi'l, ay yan yung tinatawag natin na mga verbs. Verbs, yung gawain. Kaya, dhahaba, yadhabu, idhab. Tatlo yan, no? Dhahaba, yadhabu, idhab. Dhahaba, pumunta, past, nakalipas. Yadhabu, yung yadhabu ay papunta pa lang. Yung kasalukuyan, papunta pa lang. At saka idhab, yung nag-utos ka. Idhab. So, inshallah, yan ay kukunin natin step by step. Okay? Pinaliwanag ko lang ito para magkaroon kayo ng pinaka-general na kaalaman patungkol sa pag-usapan natin dito. At kukunin po natin libro, summarize po ito ng Ajrumiyah. Al-Ajrumiyah. Itong pinakaunang pinag-aaral sa Lugha Arabiya na Al-Ajrumiyah. Al-Ajrumiyah. Ito kukunin natin. Pero hindi ko na po ito babasahin sa inyo kasi para hindi ko mahirapan. Kung meron kayo, pwede po. Pero isasummarize ko po siya para mas lalo niyo po maintindihan, inshallah. At unti-unti po natin pag-aaralan para hindi kayo mahirapan. Okay. Okay. So, meron tayong tinatawag na ism. Lahat ng mga pangalan. Pangalan ng tao, pangalan ng sakyan, pangalan ng mga lugar, pangalan. Yan ay tinatawag na ism. Okay. Ngayon, al-fi'l. Al-fi'l ay papasok dyan yung tatlo. Fi'l madi, fi'l mudari, fi'l amr. Yung past, present, at saka yung pautos. Ito yung mga verbs. Ito naman, yung al-harf. Al-harf. Al-harf, itong fi'l, ito siya. Okay? Dahaba. Ito namang al-harf. Yung harf, ay yan yung mga papasok dito yung ila. Halimbawa, sabihin mo na saadhabu ila al-madrasa. Ako'y pupunta sa madrasa. Yung ila, yan ang tinatawag na harf. Ang harf, papasok dyan yung min, fi, dakhaltu fil masjid. Pumasok ako sa masjid. Dakhaltu fil masjid. Pumasok ako sa masjid. So, fi ay harf. Makita natin yung ala. Jalastu ala al-kursi. Umupo ako sa upuan. Okay? Jalastu ala al-kursi. Ito yung mga huruf. So, inshallah, yan po ay
ano natin, kukunin natin ng isa-isa para hindi kayo mahirapan. So, isa po ang general na pag-aaralan natin ngayon, inshallah. At napakalawak po yan kasi hindi po ibig sabihin na yan lang, napakalawak po niyan. Dito po muna tayo papasok sa ism, tapos sa fi'al, tapos sa harf. Huwag niyo kalimutan, ano tayo ng vocabularies, at yun po ay dapat niyong isaulo sa araw-araw na tayo nag-aaral kasi kailangan niyo po yan. Kung pwede po ay 10 vocabularies sa isang araw na isaulo natin. Yung kahulugan niya at dapat nababasa at nasusulat natin yung vocabularies na yun. At yan po ang isa sa, ngayong araw, yan po ang assignment ng bawat isa sa inyo sa level 2, inshallah. Okay. Maliwanag po yan. Kukunin po natin yung sa ism. Okay, ism. Para po magkaroon muna tayo ng ng mga halimbawa ay tayo. Okay? Vocabularies muna tayo. Pag sinabi mong ana. Okay? Tapos anta. Okay? Tapos anti. Okay. Vocabularies, napakahalaga na vocabularies ng bawat nag-aaral ng basic Arabic. Una, ana. Ana muslimun. Ako ay Muslim. Ana, ako. Ikaw nang sasalita. Okay? Pag sinabi mong ana Filipini, ana muslimun, ana mu'minun, ana rajulun. Ako isang lalaki. So lahat itong ana, pag sinabi mong ana ay ikaw. Okay? Ikaw yung nagsasalita, ana. Pag anta naman, makikita niyo pagkakaiba ng anta at saka anti. Anta at saka anti. Yung anta ay may kausap ka. Okay, halimbawa, kausap mong kaibigan mo, anta muslimun, ikaw ay isang Muslim. Anta Filipini, ikaw ay Filipini. Anta, kausap mo ay lalaki. Pag anta, kausap mo ay lalaki. So, pag sinabi mo na, anta Filipini, ikaw ay isang Pilipino. Okay. Anta muslimun, anta mu'minun. Yan ay anta kapag yan ay may kausap ka na isang lalaki. Okay. Kapag kausap mo naman ay babae, ay anti. Anti. Kausap mo babae at kailangan mo rin dagdagan yung ta'al marbuta. Halimbawa, sabi mo na anti muslima, anti mu'mina, anti Filipiniya. Okay. So dito, i-ano natin ito para makapagbigay tayo ng halimbawa nito, no? Para ano tayo. Okay. Anta. Tapos dito. Anti. Ana. Halimbawa, muslimun. Okay. Vocabularies ito kailangan isulat. Ana muslimun. Okay. Anta mu'minun. Okay. Anti talibatun. Okay. Vocabularies, isulat nyo po. Kuha kayo ng papel, isulat nyo yung vocabularies na 6 po ito Okay, una. Ana muslimun. Ako ay isang Muslim. Ako ay isang Muslim. Ana muslimun. So, vocabularies, ana, ikaw, Muslim, yung Muslim. Anta, kapag may kausap ka na isang lalaki. Anta. Sinong kausap mo, kapatid mo, kaibigan mo, sino man. Anta mu'minun. Anta mu'minun. Anta mu'minun.
So, mu'min ay mananampalataya. Mananampalataya. Ikaw ay isang mananampalataya. Ikaw ay isang mananampalataya. Okay? Pag naman babae kausap mo ay anti. Anti talibatun. Talibatun ay estudyante. Talibatun ay estudyante. Ngayon, additional. Okay. Kapag ito, nilagyan mo ito ng, pinalitan mo ito, gagawin mong ito. Lalaki yung kausap mo na estudyante, magiging anta talibun. Okay. Kapag kausap mo lalaki, anta talibun. Okay. Kapag naman kausap mo ay babae na mananampalataya, ganito rin yun. Anti mu'minatun. Okay? Dito naman, kung babae ang nagsasalita kasi lalaki yan, ay lalagyan mo ng ana muslima okay. Di ba? Okay. Una, kapag lalaki ang nagsasalita, ikaw lalaki ka, sasabihin mo, ana muslimun. Ako ay isang Muslim. Ang ana at saka Muslim ay papasok sa pangalan ng ism. Okay. Anta, kapag may kausap ka na lalaki, anta. Katulad din ito, anta mu'minun. May kausap ka, sinabi mo na ikaw ay isang Muslim. Ikaw ay isang mananampalataya. Dito naman, anta talibun. Talibun ay estudyante. Anta talibun. Ikaw ay estudyante. Anta talibun. Okay. Pagka lalaki ang kausap mo, yan. Kapag babae ang kausap mo, lalagyan mo ng anti. Anti talibatun. Ikaw ay estudyante. So, merong marbuta, tawag dito, al-marbuta, na ibig sabihin nito ay babae. Untha, babae. So, kausap mo ay babae. Anti talibatun. Ikaw ay isang estudyante. Anti talibatun. Kapag kausap mo rin babae, ganito rin. Kapag siya ay mananampalataya, sabihin mo na anti mu'minatun. So, anti ay pang babae. Anti, babae. Anta, palalaki. Na kausap mo, second person. At ito, first person kapag ikaw nagsalita. Kapag babae din ang nagsasalita, ganito. May ta'al marbuta. Okay, so ito ang vocabularies natin, inshallah. Ano pong gagawin sa vocabularies? Exercise po natin ngayong araw, inshallah, ay sa level 2 po ito. Huwag niyo kalimutan. Isulat po ito. Isulat po. Dapat alam niyo ang kahulugan. Ana muslimun. Pag babae, ana muslimatun. Ana muslimun. Ana muslimatun. Kapag kausap mo lalaki, kausap naman ito, second person. Anta mu'minun. Anta talibun. Second person din, kausap mo babae. Anti talibatun. Anti mu'minatun. So, napaka-basic po. Itong pinakaunang assignment natin, na vocabularies muna tayo. Vocabularies natin ngayong araw ay itong mga ana, anta, anti, muslimun, mu'minun, talibatun, mu'minatun, talibun, muslimatun. So, ito pong natin, assignment nyo po yan. Hindi ko po kayang i-review lahat ng assignment natin. Pero kung gusto niyo po matuto, kailangan po yan. Kailangan po yan sa mga gusto mag-aral ng level 2 para mas mabilis tayong makaintindi. So, yan po ang dapat ay ngayong gabi ay isaulon nyo yung vocabularies. Isaulon nyo yung vocabularies para hindi kayo mahirapan kapag papasok na tayo sa ibang mga topics sa tinatawag na level 2 na pag-aral natin. Okay.
Malinaw po yan siguro, no? Inshallah. So, anong tayo? Step tayo sa ism. Ang mga ism, ang ism, al-ism. Andito. Al-ismu. Okay. Al-ism, mga pangalan. Meron pong mga sign. Paano mo malalaman na ang isang pangungusap na ito o isang salita na ito ay tinatawag na ito ay ism. Ito ay ism. So marami pong binigay sa libro. Una ay yung tinatawag na at-tanwin. Tinatanggap niya yung tanwin. Tinatanggap niya yung tanwin. Ano yung tanwin? Halimbawa, ana okay, nakita nyo? Ana muslimun. Ana muslimun. Ako ay isang Muslim. So itong Muslim na ito ay papasok sa ism, sa mga pangalan. Bakit? Kasi tumatanggap siya ng tanwin. Ano yung tanwin? Ito. Okay? Yung dalawa. Ana muslimun. Dalawang letra ito eh. Yan. Para hindi kayo malito, dalawang letra yan. Alam niyo naman yung nakapag-aral sa inyo. So, ana muslimun. Okay? Halimbawa din, sabihin mo na, ito, ra'aytu rajulan. Okay. Merong tanwin. Ano yung tanwin? Yan ang tinatawag na tanwin. Yung doble. Pag ito ay pumasok sa isang salita, isang word, ay tinatawag ito na ism. Ito yung pinakaunang sign na ito ay ism. Ito ay ism. Okay. Yan. Halimbawa tayo, no? Muhammadun. Sayaratun. Okay? Sayaratun. Halimbawa, Khalidun. Yan. Ano pa? Baitun. Halimbawa, masjidun. Okay? Halimbawa, ano pa? Sukun. Okay, ano pa? Madrasatun. Okay, may panibago na naman tayong mga vocabularies, ano? Mga vocabularies. So, ang pinakaunang sign na ism, ang isang salita ay tumatanggap siya ng tanwin. Okay? So, halimbawa, Muhammadun. No? Meron tayong Muhammadun dito. Muhammadun. Sayaratun. Khalidun. Baitun. Masjidun. Madrasatun. Sukun. Okay. Bigyan natin ng Muhammad ay pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun. Sayaratun. Ang sayaratun ay sasakyan. Sa mga sa inyo, taga Saudi Arabia o sa Middle East, alam niya ito, sayaratun. Ang sayaratun ay sasakyan, sayaratun. Khalidun ay pangalan, Khalidun. Baitun ay bahay, tahanan, baitun.
Dito naman, masjidun. Yung masjid natin, ano? Masjid, bahay sambahan, masjid. Ito naman, sukun. Sukun. O yung palengke. Sukun. Palengke. Madrasatun. 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 Okay. Yung kanina nakuha natin yung mga vocabularies, isulat nyo rin kabilang sa mga vocabularies na gagamitin na ilagay nyo doon, isasaulo nyo rin ito. Sayaratun, baytun, masjidun, sukun, madrasatun. Ang ibig sabihin ng sayaratun ay sasakyan. Ang ibig sabihin ng baytun ay bahay. Ang ibig sabihin ng masjidun ay yung masjid natin. Sukun ay yung palengke. At saka madrasatun, yung tinatawag na paaralan. Madrasatun ay paaralan. So meron ba additional tayo na vocabularies? Kailangan po ang vocabularies dahil kapag tayo na ay gagawa ng pangungusap, hindi ka makagawa ng pangungusap dahil wala kang vocabularies. So pinakamahalagang bagay kapag tayo ay nag-aaral ng basic Arabic, lalo na sa level 2, 3, 4, ay kailangan marunong tayo sa mga vocabularies. Marami tayong vocabularies. Kaya minsan, magsalita tayo, bakit may Kasi wala tayong vocabularies. Ganun din sa pag-aaral sa English, kailangan ng vocabularies. So, isa pong sign, tanda, na ito ay ism. Ang salita ay mayroong tanwin. So, yan ang pinakaunang sign ng ism na tanwin. Mayroong tumatanggap siya ng tanwin. Tumatanggap siya ng tanwin. Okay. Okay, yung pinakauna ay yung tanwin. Tanwin. Pumapasok siya sa ang unang tanda o sign ng isang pangalan na ito ay papasok itong salita ay pumapasok siya sa tinatawag na pangalan ay tanwin. Ano ang tanwin? Ito. Okay, pag nakita nyo, magbasa kayo ng Quran, magbasa kayo ng mga dyaryo ng Arabic, isa rin yan, mga libro na Arabic, yung may mga alaga na mga, mga alaga na mga Saudi, sa Middle East, mga Arabo, mayroon silang mga mga babasahin sa paaralan. Yan, may mga letra, may mga vowels po yan. So, ang unang sign ng ang salita ay matatawag na pangalan o ism ay tanwin. Ito. Pag pumasok yan, halimbawa, sayaratun, khalidun, baytun, masjidun, sukun, madrasatun, yan ay tinatawag na ism. Yan ay tinatawag na ism. Bakit? Okay, dito, magbibigay ako sa exam natin, susulat ako ng isang salita, isang mahabang pangungusap, halimbawa puno ito. Si Muhammad ay nagpumunta na Makkah, siya nagsagawa ng umrah, pagkatapos siya nagpahinga sa kanyang hotel at pagkatapos siya ay natulog at pagkarinig niya ng adan at siya ay bumaba at nagsala sa masjid na malapit sa kanilang bahay. So lahat ito ay Arabic. Ang unang tanong, nasaan o kunin mo sa pangungusap na ito ang ism at kunin mo sa pangungusap na ito ang fi'al at kunin mo sa pangungusap na ito ang harf. Yan po ang pinaka-basic na dapat niyo malaman. So, isa po sa pag nakita nyo na mayroong tanwin, alatul, diretso yan, ism. Isulat nyo agad sa ism. Guhitan nyo, yan ay ism. Okay? So, yan ang pinakaunang dapat nyo malaman. Isang tanda ay yung ism. Okay, pangalawang tanda ay yung pagpasok ng alif wal lam. Alif wal lam. Pag pumasok ang alif wal lam sa isang salita, ito ay mabibilang sa ism. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Okay? Halimbawa natin ng bago para hindi kayo mahirapan. Alif wal lam. Anong unang sign natin? Tanwin. Unang sign natin, tanwin. Pangalawang sign natin ay alif walam. Alif walam. Pag pumasok ang alif walam, yan ay pumapasok sa mga pangalan.
ism. Halimbawa, okay? Mali. Okay. Dito, ulitin natin dito rin. Tapos, okay, masjid tapos yung madrasa. Okay. So, alif al-lam, pangalawang sign na ito ay ism, ay pumapasok yung alif wal-lam. Saan ang alif wal-lam dito? Ito. Alif wal-lam. Di ba kanina isinulat natin sayyara, walang alif wal-lam? Pero ang unang sign natin kanina ay yung tanwin. Tanwin. Kaya, sayyaratun. Sayyaratun. Ito, masjidun. Baytun. Dito naman, madrasatun. So, doon ay unang sign natin, tanwin. Ngayon, pag nakita nyo ang isang salita, isang salita na mayroong alif walam, papasok yan sa ism. Papasok yan sa ism. Halimbawa, as-sayyara, sasakyan. As-sayyara. Pag pumasok yung alif walam, isulat nyo agad yan sa ism. Al-masjid. Yung masjid. Pumasok yung alif walam. Okay. Al-bayt. Al-bayt. Kanina, bayt. Bayt lang siya. Pero, so, pumasok yung alif walam, kaya siya tinatawag na ism. Al-madrasa. Pumasok yung alif walam. Okay. Kung fi, halimbawa, bigyan ko yun ng halimbawa sa dito tayo. Kasi naman dito. Yung fi'l, di ba? Ang fi'l ay yung mga verbs. Anong halimbawa? Ba. Pumunta. Okay? Ano pa? Yung tinatawag na kataba. Sumulat. Kataba. Ito ay fi'l madi. Dahaba, pumunta. Kataba, sumulat o nagsulat. Tingnan mo. Kapag yan, hindi pwede na dagdagan ng alif walam. Al-dahaba, hindi pwede. Walang salita na ganun. Makikita nyo? Kaya yan ay hindi ba tatawag na ism. Kasi hindi pwede na, hindi pumapasok sa kanya yung alif walam. Nakuha nyo? Ganun din, na hindi ka pwede magsabi na dahabun. Dahaba na ito, dahabun. Ay magiging iba yung kahulugan niya. Tulad dito, kataba, katabun. Hindi pumapasok sa kanya yung tanwin. Hindi pumapasok sa kanya yung tanwin. Kasi hindi siya ism. Hindi siya ism. Ganun din sa mga huruf. Ano yung huruf? Halimbawa, ng fi. Saka min. Min, fi, saka ala. Okay. Ito ay mga papasok ito sa tinatawag natin na huruf. Huruf. So ito ay hindi papasok na yung tanwin, hindi rin papasok sa kanya yung alif walam. So, kapag nakita nyo na ang isang salita ay mayroong tanwin, alatul, yan ay ism. Pag nakita nyo ang isang salita na mayroong alif walam, yan ay diretso na ism. Okay. So, hindi pumapasok sila sa huruf at hindi rin pumapasok sa fi'l. Huruf at saka fi'l. Okay. Okay. Ang mahalaga, mayroon tayong nakuha ngayong araw, inshallah. Meron tayong vocabularies, huwag niyo kalimutan. Sa araw na ito, dalawang sign po yung nakuha natin, yung ism at saka
yung tanwin at saka yung alif walam. So tanwin, alif walam. Meron tayong vocabularies, yung ana muslimun, anta muslimun, anti muslimatun. Meron tayong vocabularies kanina isinulat natin, isulat niyo po yan. At ganoon din na dapat niyo malaman yung meron tayong tinatawag kanina, yung sinabi natin na al-kalam, yung pangungusap. Merong tatlong bagay siya na yung ism, yung fi'al at saka yung harf. So tatlo po yun. Ang pinag-usapan natin ngayon ay yung tinatawag na ism. So dalawa lang po nakuha natin ngayong araw. Meron tayong tinatawag na tanwin, meron tayong tinatawag tanwin at saka yung alif lam. So kapag anong salita na mabasa nyo sa Quran, sa hadith, sa anong mga bagay, kapag nabasa nyo yung tanwin na yan, ay diretso po yan na ism ang salita na ito. At kapag nakita nyo yung tinatawag na alif wal lam, ay diretso na ism po ang bagay na yan. So inshallah po bukas ipagpatuloy natin yung pag-aaral natin sa level 2. Pero huwag nyo kalimutan yung vocabularies natin kanina. Kasama doon yung madrasatun, masjidun, sayaratun, baytun, na kanina nakasama sa mga vocabularies. So kailangan po talaga na magsulat ng vocabularies at isulat nyo po yan para maging maganda rin yung writings nyo, yung pagsulat nyo. So sana po gawin nyo yung tinatawag na assignment natin. Hindi ko na po kailangan i-check yan, hindi na po kayo mga bata. So tutulungan nyo pong sarili nyo para mapabilis yung pagsasalita nyo at yung pagbasa nyo ng Arabic. So sana po, inshallah, wag tayong tamarin at humingi tayo ng tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang hangarin naman natin dito ay upang mabasa natin, mabigyan natin ng kahulugan ang banal na Quran. Hanggang sa muli, inshallah, sallallahu alaihi wa barika wasallam.